Mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong programa. Itago mo na lang po ako sa pangalang Miguel. Nakatira sa isang bayan sa Sorsogon. At nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan habang buhay. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari sa akin noong taong 2015. Isang karanasang nagpabago sa aking pananaw sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga pangyayaring ito, naninikip pa rin ang aking dibdib at nanginginig ang aking mga kamay. Noong mga panahong iyon, bagong graduate lang ako ng kolehiyo at nag-aalinlangan pa kung anong landas ang aking tatahakin sa buhay. Bumalik ako sa aming probinsya sa Sorsogon upang magpahinga at mag-isip ng plano para sa kinabukasan. Ang aming tahanan ay matatagpuan sa gilid ng bundok sa gubat, malayo sa bayan, kung saan ang mga kapitbahay ay iilan lamang at ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa. Dito ako lumaki. Dito ako natutong rumespeto sa kalikasan at sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Ang aking lolo ay isang kilalang manggagamot sa aming lugar at madalas niyang ikwento sa akin ang mga kakaibang pangyayari na kanyang naranasan at nasaksihan. Pero noon, hindi ako lubos na naniniwala sa mga kwentong iyon. Iniisip ko na mga katang-isip lamang ng mga matatanda upang takutin ng mga kabataan. Ngunit ang paniniwala kong iyon ay lubos na nagbago dahil sa nangyari sa akin sa loob ng 3 linggong hindi ko malilimutan. Sa unang linggo ng aking pagbabalik sa probinsya, normal lamang ang lahat. Tumutulong ako sa aking mga magulang sa bukid, nakikipagkwentuhan sa mga dating kaibigan at nag-e-enjoy sa simpleng buhay sa probinsya. Ngunit sa ikalawang linggo, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Una kong napansin ang mga ingay sa gabi. Mga kaluskos sa bubong ng aming bahay na para bang may mabibigat na bagay na naglalakad doon. Sinabi ko ito sa aking mga magulang. Ngunit ang sabi nila ay mga pusa lamang yon na naglalakad sa bubong. Tinanggap ko ang kanilang paliwanag. Kahit sa loob-loob ko ay alam kong kakaiba ang mga tunog na yon. Ang mga kaluskos ay masyadong mabigat para sa isang pusa. At ang pattern ng mga hakbang ay para bang 2 paa, hindi 4. Pero ayaw kong mag-alala ang aking mga magulang, kaya't hindi na ako muling nagtanong. Sa ikatlong gabi ng mga kakaibang ingay, naganap ang isang bagay na tunay na nakapagpakaba sa akin. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagising ako dahil sa matinding uhaw. Bumangon ako upang kumuha ng tubig sa kusina. At habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Hindi ito ang karaniwang lamig ng gabi sa probinsya, kundi isang uri ng lamig na para bang may yelo sa aking mga buto. At ang aking hininga ay nagiging malapot na usok sa lamig. Nagpatuloy ako sa paglakad. Ngunit sa gitna ng pasilyo, nakita ko ang isang anino sa dingding. Ang anino ay hugis tao. Ngunit ang mga kamay nito ay napakahabang umaabot hanggang sahig. Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan ang anino. Hinihintay na makita kung sino o ano ang gumagawa nito. Pero wala akong nakitang kahit ano sa paligid. Ang anino ay naroroon, ngunit walang bagay o tao
na lumilikha nito. Mabilis kong kinuha ang tubig at bumalik sa aking kwarto. Pilit na kinakalimutan ang nakita ko. Sinabi ko sa aking sarili na imahinasyon lamang yon, na pagod lang ako at naghahalusinate. Pero sa aking isipan, alam kong hindi yun normal. Ang gabi na iyon, hindi na ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame. Pinakikinggan ang bawat tunog. Hinihintay ang susunod na kakaibang pangyayari. Maya-maya pa ay dumating nga ang sumunod na kaganapan na mas nakakatakot pa kaysa sa nauna. Bandang 3:00 ng umaga, narinig ko ang isang tinig na tumatawag sa aking pangalan. Ang tinig ay pamilyar. Para bang ang boses ng aking yumaong lolo. Tinatawag nito ang pangalan ko at sinabing bumangon ako. Kailangan ko siyang sundin. Ang tinig ay mahinahon ngunit may kakaibang bigat. Para bang may utos na hindi ko maaaring tanggihan. Pero nanatili akong nakahiga. Takot na bumangon at tingnan kung sino ang tumatawag sa akin. Nang sumapit ang umaga, sinabi ko sa aking ina ang mga naranasan ko. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at sinabi niya sa akin na magsindi ng kandila at magdasal bago matulog. Sinabi rin niya na huwag sumagot kapag may narinig akong tumawag sa pangalan ko sa gabi. Lalo na kung pamilyar ang tinig. Dahil ayon sa kanya, ang mga elementong masasama ay may kakayahang-kayahin ang mga tinig ng ating mga mahal sa buhay upang tayo'y linlangin. Ang payo niya'y nagpakaba sa akin ng husto, sapagkat ang ibig sabihin nun ay totoo nga ang mga kakaibang bagay na aking nararanasan. Hindi lamang yun produkto ng aking imahinasyon o pagod na isipan. May mga bagay na nangyayari sa aming bahay. Ang mga sumunod na gabi ay naging mas matindi pa. Sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari at tila ba may isang presensyang nakakaramdam ng aking takot at ginagamit ito laban sa akin. Sa ika-4 na gabi, habang nakahiga ako sa aking kama at nagdarasal, naramdaman ko ang isang bigat sa aking dibdib. Para bang may sumampang mabigat sa akin. Pinipigilan ng aking paghinga. Sinubukan kong gumalaw, ngunit ang aking katawan ay para bang yelo. Walang malay at hindi sumusunod sa aking isipan. Ang aking mga mata ay bukas. Nakikita ko ang aking kwarto, ngunit hindi ako makagalaw o makapagsalita. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng ilang minuto o para bang ilang oras. Pero nang sa wakas, nang makabuo ako ng lakas na magdasal sa aking isipan, ang bigat ay biglang nawala at nakahinga ako ng maluwag. Kinaumagahan, sinabi ko sa aking ama ang nangyari. Hindi tulad ng aking ina na nagbigay ng payo. Ang aking ama ay nagsalita ng mga bagay na mas nakababahala pa. Sinabi niya na ang aming lugar ay kilala sa mga kakaibang nilalang. At ang aming bahay ay malapit sa isang lumang puno na sinasabing tahanan ng mga engkanto at aswang. Ayon sa kanya, mayroon daw mga panahon na ang mga nilalang na to ay nagiging aktibo, lalo na kapag may bagong tao sa lugar o may pagbabago sa kapaligiran. Ang pagbabalik ko mula sa syudad ay maaaring nag-udyok sa mga nilalang na to na magpakita ng kanilang presensya. Ang sinabi ng aking ama ay nagpataas ng aking kaba. Ngunit sa kabilang banda,
Nagbigay din ito sa akin ng kalinawan. Hindi ako nag-iisa sa aking karanasan at meron ng mga nakasaksi at nakaranas ng katulad nito sa aming lugar. Ang aking ama ay nagpayo sa akin na manatili sa loob ng bahay pagkatapos ng 6:00 ng gabi. At huwag nang lalabas kahit may marinig akong kahit ano. Sinabi rin niya na magdala ako ng asin at bawang sa aking bulsa bilang proteksyon. Ang mga payong ito ay para bang mga alamat lamang na nababasa ko sa mga libro. Ngunit sa sitwasyong ko nun, handa akong gawin ang lahat upang maprotektahan ang aking sarili. Kaya nga mula noon, lagi akong may dalang asin at bawang at hindi na ako lumalabas ng bahay kapag gabi na. Pero kahit gaano ko pa kaingatan ang aking sarili, hindi pa rin ako ligtas sa mga kakaibang pangyayari. Sa 5th gabi, naganap ang isang pangyayaring tunay na nagpabago sa aking buhay. Bandang 8:00 ng gabi yon. Habang kami nanonood ng telebisyon sa sala, biglang nawala ang kuryente. Normal lang ito sa probinsya, kaya naghanda kami ng kandila at gasera. Pero ang kakaiba ay ang biglaang paglamig ng paligid at ang mabahong amoy na dumating mula sa labas ng bahay. Ang amoy ay para bang nabubulok na laman. Nakakapandiri at nakakaduwal. Sinabi ng aking ina na magsara ng mga bintana at pinto at huwag tumingin sa labas kahit ano ang mangyari. Sumunod kami sa kanyang utos. Ngunit ang aking kuryosidad ay higit pa sa aking takot. Sa isang sandali ng pagkakataon, habang ang aking mga magulang ay abala sa pagdarasal, tumingin ako sa maliit na siwang ng bintana. Ang nakita ko ay isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Dahil sa labas ng aming bahay ay may nakatayong figura ng babae. Subalit ang kanyang katawan ay kakaiba. Ang kanyang paa ay nakabaligtad. Ang mga daliri ay nakaturo sa likuran. Ang kanyang buhok ay mahaba at magusot. Tumatakip sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay nakabitin sa kanyang mga gilid. At ang kanyang mga kuko ay napakahaba. Halos umabot sa kanyang tuhod. At ang pinaka nakakakilabot ay ang kanyang kilos. Hindi siya tumatayo ng maayos, kundi para bang lumulutang. Ang kanyang mga paa ay hindi tumatama sa lupa. Ang figura ay dahan-dahang lumalapit sa aming bahay. At sa bawat hakbang nito, ang mabahong amoy ay lalong tumitindi. Nakaramdam ako ng matinding takot na hindi ko maipaliwanag. Ang aking katawan ay nanginginig at ang aking mga luha ay kusang tumulo. Mabilis kong inilayo ang aking muka sa bintana at sinabi sa aking mga magulang ang nakita ko. Ang kanilang mukha ay namutla at mas mabilis pa nilang itinuloy ang pagdarasal. Sinabi ng aking ama na huwag kaming maingay at magpatuloy lang sa pagdarasal. Ang mga sandaling yun ay para bang walang hanggan. Ang takot ay bumalot sa aming tahanan at ang presensya ng nilalang sa labas ay nararamdaman naming lahat. Pagkaraan ng mga ilang minuto, narinig namin ang malakas na kaluskos sa bubong na para bang may sumusubok na pumasok. Ang aking ina ay mas malakas na nananalangin at ang aking ama naman ay nagsindi ng mas maraming kandila. Hanggang sa wakas, pagkaraan ng halos 1 oras, ang mga ingay ay tumigil at ang mabahong amoy ay unti-unting nawala. Ang kuryente ay bumalik at ang paligid ay naging normal na muli.
Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang nakita ko ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. At ang takot ay nananatili sa aking puso. Napagpasyahan kong maghanap ng mga sagot na alamin kung ano talaga ang mga nilalang na ito at kung paano ko sila maiiwasan. Pumunta ako sa bahay ng aking lolo na manggagamot na nakatira sa kabilang barangay. Siya ay matanda na, mahigit 80 taong gulang. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw pa rin at puno ng kaalaman tungkol sa mga kakaibang bagay. Nang ikwento ko sa kanya ang aking mga karanasan, tumango-tango lang siya at ngumiti ng bahagya. Sinabi niya na ang nakita ko ay isang uri ng aswang na kilala sa Sorsogon bilang tiktik o wakwak. Mga nilalang na kumakain ng mga sanggol at buntis na babae. Ayon sa kanya, ang mga nilalang na ito ay aktibo, lalo na sa mga gabing walang buwan. At ang kanilang presensya ay madalas na sinasamahan ng mabahong amoy at kakaibang tunog. Ang paliwanag niya ay nagbigay sa akin ng kaunting kalinawan. Ngunit nagdulot din ng mas matinding takot. Kung totoo ang mga nilalang na to, ibig sabihin ay nasa panganib ang aming pamilya. Lalo na ang aking nakababatang kapatid na babae na buntis noon. Ang aking lolo ay nagbigay sa akin ng mga payo kung paano maprotektahan ang aming pamilya. Sinabi niya na maglagay ng asin sa mga sulok ng bahay, magbiti ng bawang sa mga pintuan at bintana, at magsindi ng kandila tuwing gabi. Nagbigay din siya sa akin ng isang maliit na agimat, isang bato na may nakaukit na mga simbolo, at sinabi na itago ito sa ilalim ng aming bahay bilang proteksyon. Sinunod ko ang lahat ng kanyang sinabi. At sa mga sumunod na araw, ginawa ko ang lahat ng mga ritual na kanyang itinuro. Ang aking mga magulang ay tumulong din at ang aming bahay ay naging parang isang kuta ng mga gamot laban sa masasamang nilalang. Pero kahit gaano pa namin kaingatan ang aming sarili, may isang gabi na muling naganap ang isang kakaibang pangyayari. Ito ay sa ika-10 gabi mula nang magsimula ang lahat. Bandang 11:00 ng gabi, habang ako ay nakahiga sa aking kama at nagbabasa ng mga orasyon na ibinigay ng aking lolo, narinig ko ang isang mahinang tawag sa aking pangalan. Ang tinig ay nanggagaling sa labas ng aking bintana. Mahinahon at kumakaway. "Miguel, buksan mo ang bintana. May ipapakita ko sa iyo." Ang tinig ay pamilyar. Para bang ang boses ng aking matalik na kaibigan na namatay ilang taon na ang nakararaan. Ang aking puso ay bumilis ang tibok at ang aking isipan ay naguguluhan. Alam kong hindi dapat akong sumagot o tumingin. Ngunit ang kuryosidad at pamilyar na tinig ay tila humihila sa akin. Mabilis kong inalala ang mga payo ng aking lolo at ina na huwag sumagot, huwag tumingin at magpatuloy lang sa pagdarasal. Kaya nga kahit gaano pa katindi ang tukso, nanatili akong nakahiga at nagpatuloy sa pagbasa ng mga orasyon. Ang tinig naman ay patuloy na tumatawag ngunit hindi ako sumasagot. Pagkaraan ng ilang minuto, ang tinig ay naging mas malakas at mas desperado. "Miguel, tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo." Ang desperasyon na tinig ay halos nakakapagpabago ng aking isip. Ngunit pinilit kong manatiling matatag. Alam kong hindi yun ang aking kaibigan, kundi isang nilalang na gumagamit ng kanyang tinig upang ako'y linlangin.
At nang sa wakas, pagkaraan ng halos 30 minuto ng paulit-ulit na pagtawag nito, ang tinig ay tumigil. Ang paligid ay naging tahimik at ang kakaibang presensya ay nawala. Huminga ako ng maluwag, ngunit ang takot ay nananatili pa rin. Ang gabing iyon ay naging isang pagsubok sa aking determinasyon at pananampalataya. Napagtanto ko na ang mga nilalang na ito ay hindi basta-basta. At ang kanilang kakayahang magpanggap at manloko ay napakalakas. Kailangan kong maging mas matatag at mas malakas ang aking loob upang malagpasan ang mga pagsubok na ito. Kinaumagahan, muli akong pumunta sa aking lolo at ikinuwento ang nangyari. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at sinabi niya na ang mga nilalang ay nagiging mas desperado dahil hindi nila ako madaya. Ayon pa sa kanya, ito ay isang magandang senyales na ang mga proteksyon ay gumagana. Ngunit kailangan pa rin naming mag-ingat. Nagbigay siya sa akin ng karagdagang mga orasyon at mga tagubilin kung paano mas mapapalakas ang aming proteksyon. Sinabi rin niya na mayroon siyang kilalang albularyo na mas may kaalaman sa mga ganitong bagay. At inirekomenda niya na makipag-usap ako sa kanya upang makakuha ng mas malalim na tulong. Sumunod naman ako sa payo ng aking lolo at pumunta sa bahay ng albularyo na kanyang binanggit. Ang bahay ng albularyo ay matatagpuan sa mas liblib na bahagi ng gubat ng Sorsogon. Malayo ito sa mga kabahayan at napapalibutan ng makapal na kagubatan. Ang lalaking ito ay kilala sa buong probinsya bilang isang makapangyarihang manggagamot at tagapagtanggol laban sa mga masasamang nilalang. Nang dumating ako sa kanyang tahanan, sinalubong niya ako ng may ngiti at parang alam na niya ang dahilan ng aking pagbisita. Umupo kami sa kanyang maliit na kubo at doon ko ikinuwento ang lahat ng aking mga karanasan mula simula hanggang sa pinakabagong pangyayari. Nakikinig siya ng maigi, hindi nagsasalita, tumatango-tango lamang sa bawat detalye na aking ibinabahagi. Pagkatapos kong magsalita, huminga siya ng malalim at nagsimulang magpaliwanag. Sinabi niya na ang mga nilalang na to ay hindi basta-basta at ang kanilang interes sa akin ay may dahilan. Ayon sa kanya, mayroon akong espesyal na liwanag o enerhiya na nakakaakit sa mga ganitong nilalang. At dahil dito, ako ay naging target nila. Ang paliwanag niya ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-unawa. Ngunit nagdulot din ng mas matinding pag-aalala. Kung talagang may espesyal na bagay sa akin na nakakaakit sa kanila, ibig sabihin ay hindi ako ligtas kahit saan. Ang albularyo ay nagsimulang maghanda ng isang ritual upang linisin ang aking enerhiya at protektahan ako mula sa mga nilalang. Ang ritual ay tumagal ng halos 3 oras, kung saan ako ay pinagpawisan, pinahiran ng mga halamang gamot at pinadalhan ng mga orasyon na hindi ko maintindihan. Sa panahon ng ritual, nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking katawan. Para bang may lumalabas na negatibong enerhiya mula sa aking loob. Ang proseso ay mahirap at nakakapagod. Ngunit nagtiwala ako sa albularyo at sa kanyang mga ginagawa. Pagkatapos ng ritual, ang albularyo ay nagbigay sa akin ng isang maliit na supot na naglalaman ng mga halamang tuyo, bato at iba pang mga bagay na hindi ko makilala. Sinabi niya na itago ito sa aking kwarto at huwag itong buksan o aalisin.
Ang supot na ito ay magsisilbing permanenteng proteksyon laban sa mga nilalang. Nagbigay din siya ng mga tagubilin kung paano ko pananatilihing malinis ang aking enerhiya at kung paano ko maiiwasan ng mga sitwasyon na maaaring maging daan para sa mga nilalang na lumapit sa akin. Ang kanyang mga payo ay puno ng karunungan at karanasan. At nakaramdam ako ng malaking pasasalamat sa kanyang tulong. Nang bumalik ako sa aming bahay, sinunod ko ang lahat ng kanyang mga tagubilin. Inilagay ko ang supot sa ilalim ng aking unan at patuloy kong ginawa ang mga ritual ng proteksyon na itinuro niya sa akin. Sa mga sumunod na gabi, napansin ko ang pagbabago. Ang mga kakaibang ingay ay unti-unting nawala. Ang mga presensya ay hindi na nararamdaman. At ang aking mga panaginip ay naging payapa. Ang takot na bumalot sa akin sa nakaraang mga linggo ay dahan-dahang bumitaw at ang aking buhay ay bumalik sa normal. Ngunit kahit na nawala na ang mga kakaibang pangyayari, ang karanasan na ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking buhay. Natuto akong rumespeto sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga nilalang na nabubuhay sa mundo na hindi natin mga kauri. Natuto rin akong magtiwala sa karunungan ng ating mga ninuno at sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ang mga karanasang ito ay nagpalakas sa aking loob at nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa mundo. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga pangyayaring yon, nararamdaman ko pa rin ang kilabot at takot. Ngunit kasama nito ay ang pasasalamat na nakaligtas ako at natuto mula sa karanasan. Ang mga araw at gabing yon sa gubat ng Sorsogon ay naging bahagi ng aking pagkatao. At ang mga aral na aking natutunan ay dala ko hanggang ngayon. Ibinahagi ko ang kwentong ito upang magbigay ng babala at kaalaman sa iba. Ang mundo ay puno ng mga misteryo at ang ating mga mata ay hindi nakakakita ng lahat. Kailangan nating maging bukas sa posibilidad na may mga nilalang at puwersa na lampas sa ating pang-unawa at kailangan nating rumespeto at mag-ingat sa kanila. Sa mga taong nakaranas ng katulad ng aking sinapit, huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Meron tayong mga albularyo, manggagamot at mga taong may kaalaman sa ganitong mga bagay. Ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay ang pinakamalakas na proteksyon. Kasama ang paggalang sa mga tradisyon at karunungan ng ating mga ninuno. Ang karanasang kong ito ay nagpatunay na totoo ang mga kwentong ating naririnig mula sa ating mga lolo at lola. At kailangan natin bigyan pansin at pahalagahan ng mga ito. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Chris, at sa lahat ng mga tagapakinig. Sana ang aking karanasan ay nagbigay sa inyo ng kaalaman at pag-unawa sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa ating paligid. Maging maingat tayong lahat at huwag tayong magtakwil sa mga karunungang iniwan sa atin ng ating mga ninuno. Ang respeto at pananampalataya ay ating sandata laban sa mga dilim na nakaamba sa atin. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ingat tayong lahat at nawa ay protektado tayo ng may kapal sa lahat ng oras. Magandang araw, Kuya Chris. Maging sa mga nakikinig sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Temyong. Nakatira sa isang liblib na barangay sa Iloilo. May nais akong ibahaging kwento sa inyo na hango sa tunay kong karanasan.
na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pangyayaring tunay na nagpabago sa aking paniniwala. Ito ay naganap noong taong 1987 nang ako ay nasa hustong gulang na at responsable sa aming negosyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang kahon, isang misteryo at mga nilalang ng kadiliman. Lumaki ako sa isang pamilyang may kakayahan dito sa Iloilo. Hindi ako nakaranas ng kahirapan sapagkat ang aking ama ay isang matagumpay na negosyante na may-ari ng ilang lupain at sakahan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Mula pagkabata, itinuro sa akin ng aking ama ang kahalagahan ng responsibilidad at dedikasyon sa trabaho. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, ako ang itinalaga niyang tagapagmana ng kanyang mga negosyo. Hindi ko maikakaila na ako ang paborito, bagaman hindi ko man hinangad ang atensyon na yon. Ang aking mga kapatid ay sina Maria, Jose at Elena. Minsan ay nararamdaman ko ang kanilang inggit. Ngunit sinubukan ko namang huwag bigyan ng pansin dahil itinuturo sa akin ng aking ama na manatiling nakatuon sa mga layunin at huwag magpagambala sa walang kabuluhang kompetisyon. Noong mga panahong yon, nagtayo ang aming pamilya ng bagong palikuran sa likuran ng aming bahay. Sa kadahilan ng ang lumang tangke ay puno na at kailangan ng palitan. Walang tumutol sa proyektong ito dahil lahat kami ay sumang-ayon na kailangan na nga ito. Nang mga panahong yon, ang aking ama ay abala sa ibang negosyo sa kalapit na bayan, kaya ako ang itinalaga niyang magbantay sa mga manggagawa. Tinanggap ko ang responsibilidad na ito ng buong puso sapagkat alam kong mahalaga ito para sa aming pamilya. At malapit lang naman ang construction sa aming tahanan. Sa aking isipan noon, ito ay isang simpleng proyekto lamang na matatapos sa loob ng ilang linggo. Hindi ko kailanman inasahan na ang simpleng paghuhukay na ito ay magiging simula ng isang kakaibang karanasan na magpapabago sa aking buhay. Mga unang araw ng construction ay normal lamang. Ang mga manggagawa ay masipag at taimtim sa kanilang gawain. Araw-araw ay dumadaan ako upang suriin ang progreso at tiyakin na lahat ay sumusunod sa plano ng aking ama. Ang lupa sa likuran ng aming bahay ay matigas at puno ng mga bato, kaya medyo mabagal ang paggawa. Ngunit patuloy pa rin ang mga manggagawa sa kanilang paghuhukay. Ayon sa plano, dapat ay aabot ng mahigit 1 taong lalim ang balon upang masiguro ang sapat na kapasidad para sa aming pangangailangan. Ang aking ama ay lubhang partikular sa mga detalye at gusto niyang masiguro na ang lahat ay perpekto. Kaya naman ako ay masikap na sumusubaybay sa bawat hakbang ng proseso. Makalipas ang halos 2 linggo ng tuloy-tuloy na paghuhukay, umabot na ang lalim ng balon sa halos kasing taas ng 1 taong matanda. Ang mga manggagawa ay nagpapatuloy pa rin dahil kulang pa ito sa inutos ng aking ama. Isang hapon, habang ako'y nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga na malapit sa lugar ng construction sites, biglang narinig ko ang malakas na sigawan ng mga manggagawa. Una kong naisip ay may aksidente na naganap, kaya agad akong tumakbo papunta sa balon. Nang tingnan ko ang lalim, nakita ko ang 5 manggagawa na
nagkukumpulan sa isang bahagi ng hukay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at pagtataka. Tinawag ko sila at tinanong kung ano ang nangyayari. Isa sa kanila, si Mang Tomas, ay sumigaw pabalik sa akin na may natuklasan daw silang isang kahon sa ilalim ng lupa. Ang aking puso ay bumilis ng tibok nang marinig ko ang balitang yon. Sa aking isipan, agad kong naisip na baka kayamanan ang laman ng kahong yon. Mga ginto, pilak o mga sinaunang alahas na matagal nang nakabaon. Ang ganitong mga kwento ay karaniwan sa aming lugar dahil maraming mga ninuno na nagtago ng kanilang mga kayamanan sa panahon ng digmaan. Walang pag-aalinlangan na inutusan ko ang mga manggagawa na mag-ingat na ilabas ang kahon. Gusto kong makita ito ng malapitan at personal. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magtulungan upang ilabas ang kahon mula sa lupa. Habang pinapanood ko ang kanilang pagsisikap, napansin ko na ang kahon ay tila matanda na at gawa sa matigas na kahoy. Ang kulay nito ay madilim at tila naapektuhan na ng mahabang panahon sa ilalim ng lupa. Nang unti-unting umakyat ang kahon, nakita ko ang mga detalye nito. Sa ibabaw ng takip ay may dalawang figura ng mga anghel na nakaluhod. Ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa dibdib na parang nananalangin. Ang mga gilid ng kahon ay puno ng mga simbolong hindi ko maintindihan. Parang mga sinaunang sulat o mga banal na marka na may malalim na kahulugan. Sa kabila ng aking pagnanais na buksan agad ang kahon, may bahagi ng aking isipan na nagsasabing dapat akong maghintay. May kakaiba sa kahon na ito. Isang presensyang hindi ko maipaliwanag. Kaya naman nang tuluyan ng mailabas ng mga manggagawa ang kahon, inutusan ko silang dalhin ito sa aking silid at balutin ng makapal na tela upang hindi ito makita ng iba. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong tungkol sa kahon. Ano kaya ang laman nito? Bakit ito inilibing sa ilalim ng lupa? Sino ang naglagay dito at kailan? Ang mga simbolo sa kahon ay tila nagbibigay ng babala, ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi nito. Nagpasya akong hintayin ang pagdating ng aking ama kinabukasan upang sabay naming buksan ang kahon. Alam kong mas mabuti na may kasama ako sa pagbubukas nito dahil kung sakaling may mangyaring hindi maganda, hindi ako nag-iisa. Ang gabi ay lumipas ng mabagal habang ako ay nakatuon ng isipan sa misteryosong kahon na nakatago sa aking silid. Kinabukasan ng umaga, dumating ang aking ama mula sa kalapit na bayan. Agad ko siyang sinalubong at sa palihim ay sinabi sa kanya ang tungkol sa kahon. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha mula sa pagtataka hanggang sa interes. Sinabi niya sa akin na maghintay hanggang gabi upang buksan namin ito nang walang nakakakita. Ayaw niyang malaman ng iba pang miyembro ng pamilya ang tungkol dito hanggang sa malaman namin ang laman. Sumang-ayon ako sa kanyang desisyon at nagpatuloy sa aking mga gawain sa buong araw. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang kahon ay patuloy na kumakatok sa aking atensyon. Nang sumapit ang gabi at ang lahat sa bahay ay natutulog na, pumasok ang aking ama sa aking silid na may dalang isang bote ng alak at 2 baso.
Ngumiti siya sa akin at sinabing bago namin buksan ang kahon, mag-inuman muna kami ng kaunti upang kumalma ang aming mga nerbiyos. Tumawa naman ako at sumang-ayon. Umupo kami sa sahig, malapit sa kahon, at nagsimulang mag-usap tungkol sa mga posibilidad ng laman nito. Ang aking ama ay nagsalaysay ng mga kwento tungkol sa mga kayamanan na natagpuan ng iba sa panahon ng digmaan. May mga taong naging mayaman dahil sa mga ganitong pagkakataon. Subalit sinabi rin niya na may mga kwento tungkol sa mga sumpa at mga kapahamakan na dumating sa mga taong nagbukas ng mga bagay na hindi dapat buksan. Matapos ang ilang baso ng alak, napagpasya naming buksan na ang kahon. Ang aking ama ay dahan-dahang lumapit at sinuri ang mga tarangka at kandado ng kahon. Napansin niya na ang mga ito ay sinaunang disenyo, hindi tulad ng mga modernong kandado na nakikita natin ngayon. Maingat niyang kinalkalang mga tarangka at unti-unting binuksan ang mga ito. Habang ginagawa niya yon, napansin naming parang may nangyayaring kakaiba. Ang dalawang figura ng mga anghel sa ibabaw ng kahon ay tila gumagalaw. Unti-unti silang yumuyuko na parang tunay na mga anghel na nananalangin. Nang tuluyan ng yumuko ang kanilang mga ulo, narinig namin ang tunog ng mga lubid sa loob ng kahon na kumakawala. Biglang tumaas ang magkabilang dulo ng takip ng kahon na parang may mekanismo sa loob na nagbubukas nito. Ang aming mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at takot. Dahan-dahan naming binuksan ang takip at nakita ang laman ng kahon. Sa loob ay may dalawang supot na gawa sa balat ng hayop. Marahil ay kambing o baka. Ang mga supot ay may mga nakaukit ding simbolo na katulad ng nasa labas ng kahon. Ang isa ay mas mabigat kaysa sa isa. Kaya naman iyon ang una naming binuksan. Nang buksan ng aking ama ang unang supot, tumambad sa amin ng isang kakaibang punyal. Ang hawakan nito ay gawa sa kahoy na may mga ukit na mga simbolo. Ang talim naman ay gawa sa tanso, ngunit napakatalas na parang bagong hasa. Ang kakaiba sa punyal ay ang mga butas sa gilid ng talim. Mga butas na parang disenyo para sa isang espesyal na layunin. May mahabang lubid din na nakakabit sa hawakan nito. Kasama ng punyal sa supot ay may mga bato na may kakaibang kulay. Bawat bato ay may iba't ibang hugis at laki. May kulay pula, berde, asul at itim. Ang mga ito ay parang mga hiyas, ngunit mas mabigat at may kakaibang liwanag kapag tinatamaan ng ilaw ng ilawan. Hindi namin alam kung ano ang gamit ng mga batong ito, ngunit ramdam naming may espesyal na kapangyarihan ng mga ito. Ang aking ama ay maingat na inilabas ang mga bato at inilagay sa isang tela sa sahig. Pagkatapos ay binuksan niya ang pangalawang supot. Nang buksan niya to, biglang tumalo ng dalawang malaking ipis mula sa loob. Ang mga ipis na ito ay hindi ordinaryo. Ang laki nila ay halos kasing laki ng aming mga kamao. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang mga paa ay matutulis na parang mga karayom. Nagtakbuhan kami ng aking ama upang iwasan ang mga ipis. Ang mga ito ay mabilis at tila may layunin sa kanilang paggalaw. Ngunit ang mas nakakagulat
ay kahit gaano nakatagal ang kahon sa ilalim ng lupa, ang mga ipis ay buhay pa rin. Walang pagkain o tubig sa loob ng supot, ngunit sila ay buhay at malakas. Ito ay imposible sa normal na kalagayan. Ang aking ama ay napatingin sa akin at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin na may mali sa mga ipis na ito at sa kahong ito. Dapat kaming mag-ingat at humingi ng tulong sa mga taong may kaalaman sa ganitong mga bagay. Sumang-ayon naman ako sa kanya at nagpasya kaming ipasok muna ang lahat ng laman ng kahon pabalik dito at itago ito hanggang sa makahanap kami ng tulong. Kinabukasan, ang aking ama ay nagpunta sa bayan upang maghanap ng isang albularyo na kilala sa buong Iloilo dahil sa kanyang kaalaman sa mga espiritual na bagay. Ang albularyo na ito ay si Mang Hector, isang matandang lalaki na halos 70 na ang edad, ngunit malakas pa rin at matalino. Siya ay kilala bilang tagapagpagaling at tagapagtanggol laban sa mga masasamang espiritu. Nang marinig niya ang aming kwento, agad siyang sumama sa aming bahay upang tingnan ang kahon. Pagdating niya sa aming tahanan, dinala namin siya sa aking silid kung saan nakatago ang kahon at ang mga laman nito. Nang makita ni Mang Hector ang punyal at ang mga bato, namutla ang kanyang muka. Matagal niyang sinuri ang mga ito at pagkatapos ay tumingin sa amin na may halong takot at respeto. Sinabi niya sa amin na ang punyal na to ay pag-aari ng isang ermitanyo na namuhay sa Iloilo matagal ng panahon. Ang ermitanyong ito ay may kakayahang kontrolin ng mga espiritu at ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang punyal ay ginagamit niya upang kulungin ang mga masasamang nilalang sa loob ng mga supot. Ang mga bato naman ay mga kristal na may kapangyarihang magprotekta at magpalakas sa mga sumpa. Ang dalawang ipis na nakita namin ay hindi tunay na ipis, kundi mga nilalang na nakulong ng ermitanyo dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang mga ito ay mga aswang na nagbalat kayo bilang mga insekto upang makaligtas sa kanilang parusa. Nang marinig namin ang paliwanag ni Mang Hector, ang aming takot ay napatunayan. Hindi ito simpleng kayamanan na natagpuan namin, kundi isang mahiwagang kahon na naglalaman ng mga sumpa at nakakulong na mga nilalang. Tinanong namin si Mang Hector kung ano ang dapat naming gawin. Sinabi niya sa amin na ang mga nilalang na nakaligtas ay tiyak na babalik upang kunin ang punyal at ang mga bato. Ang mga gamit na ito ay ang susi sa kanilang kalayaan at kapangyarihan. Kung makukuha nila ang mga ito, sila ay magiging lubhang malakas at mapanganib. Kailangan naming maghanda at magprotekta sa aming pamilya. Hiningi ni Mang Hector ang mga bato bilang bayad sa kanyang tulong. Sinabi din niya na ang mga bato ay kailangan niya upang gumawa ng mga proteksyon at mga anting-anting na magpoprotekta sa amin. Wala namang pagdadalawang isip na ibinigay ng aking ama ang mga bato sa kanya. Umalis si Mang Hector upang kumuha ng mga kasama at mga gamit na kailangan para sa labanan na darating. Sinabi niya na babalik siya bago sumapit ang gabi kasama ang mga manggagamot at mandirigma na makatutulong sa amin. Habang hinihintay namin ang kanyang pagbabalik, naganda kami sa aming bahay.
Isinara namin ang lahat ng bintana at pinto. Naglagay kami ng mga kandila at mga imahe ng mga santo sa bawat sulok ng bahay. Ang aking ama ay nagdasal ng paulit-ulit, humihingi ng proteksyon mula sa Diyos, at ang aking ina naman at mga kapatid ay hindi alam ang tunay na dahilan ng aming paghahanda. Sinabi lang namin sa kanila na may mga bisita tayong darating at kailangan nating maging handa. Nang sumapit ang hapon, dumating si Mang Hector, kasama ang 8 lalaki na may dalang iba't ibang mga gamit. Mayroong mga espada, mga agimat, mga rosaryo, at mga halaman na ginagamit sa mga ritual. Ang mga lalaking ito ay mga alagad ni Mang Hector na sinanay niya sa mga taon ng pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Ipinaliwanag niya sa amin ang plano. Maghihintay kami sa loob ng bahay habang ang kanyang mga alagad ay magbabantay sa labas. Kapag dumating ang mga nilalang, haharangin nila ito at susubukang sugpuin. Ang punyal ay dapat manatiling nasa loob ng bahay at hawak ko. Ako ang may responsibilidad na bantayan ito kahit ano pang mangyari. Sumang-ayon ako sa kanyang utos kahit natatakot ako sa mga maaaring mangyari. Nang sumapit ang gabi, ang paligid ay tahimik na tahimik. Ang katahimikan ay parang walang buhay sa labas. Walang huni ng mga ibon, walang tahol ng mga aso, o kahit ng mga kulisap. Ang katahimikan na ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Nakaupo ako sa sala kasama ng aking ama. Hawak ang punyal na nakabalot sa tela. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit sinubukan kong panatilihing kalmado. Ang mga alagad ni Mang Hector ay nakaposisyon sa iba't ibang bahagi ng aming bakuran, handa sa anumang pag-atake. Si Mang Hector naman ay nasa harapan ng bahay, nakatayo ng matuwid at may hawak na malaking krus na gawa sa kahoy. Mga bandang 10:00 ng gabi, nagsimula ang kakaiba. Naramdaman namin ang malamig na hangin na pumasok sa bahay kahit na sarado ang lahat ng bintana. Ang mga kandila ay nagsimulang sumayaw ang mga apoy. Maya-maya pa'y narinig namin ang mga kaluskos sa labas. Mga tunog ng mga hakbang na mabibigat at mabagal. Pagkatapos, ay narinig namin ang mga sigawan ng mga alagad ni Mang Hector. Ang labanan ay nagsimula na. Tumayo ang aking ama at lumapit sa bintana upang tumingin. Nakita niya ang 2 malalaking anino na lumalaban sa mga alagad. Ang mga anino ay may kakaibang hugis, hindi tao at hindi rin hayop. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng aming bahay at pumasok ang 2 alagad na sugatan. Ang kanilang mga braso at mukha ay puno ng mga galos at sugat. Tinulungan namin silang umupo at nilagyan ng panakip ang kanilang mga sugat. Pagkatapos ay pumasok pa ang 3 alagad na mas malubha ang mga sugat. Ang isa sa kanila ay may malaking hiwa sa dibdib at duguan. Ang aking ina at mga kapatid ay nagulat at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi lang namin sa kanila na manatiling kalmado at magtago sa kanilang mga kwarto. Nang makita ko ang estado ng mga alagad, naisip ko na ang mga nilalang na lumalaban sa kanila ay napakalakas. Kung patuloy lang kaming maghihintay sa loob, baka lahat ng alagad ni Mang Hector ay mapahamak. Kaya naman nagpasya na akong lumabas ng bahay upang tumulong.
Sinubukan ng aking ama na pigilan ako, ngunit sinabi ko sa kanya na ako ang may responsibilidad sa lahat ng ito. Ako ang nagpabukas ng kahon, kaya ako ang dapat makipaglaban. Kinuha ko ang punyal at lumabas ng bahay. Nang makalabas ako, nakita ko ang eksena na hindi ko kailanman makakalimutan. Sa harapan ng aming bahay ay may dalawang nilalang na nakatayo. Ang kanilang hugis ay parang tao, ngunit mas malaki at mas nakakatakot. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga galamay na parang mga tentacles ng pugita. Ang kanilang mga mukha ay may 4 na mata at 2 bibig na puno ng mga ngipin. Ang kanilang balat ay itim at malagkit na parang may langis. Ang mga ito ay ang tunay na anyo ng mga ipis na nakita namin sa kahon. Nang makita ako ng mga nilalang, tumigil sila sa paglaban at tumingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at puno ng galit. Naramdaman ko ang matinding takot na bumalot sa aking buong katawan. Ngunit sa kabila ng takot, nanatili akong nakatayo at hinarap sila. Ang mga alagad ni Mang Hector ay nagulat nang makita akong lumabas, ngunit hindi nila ako pinigilan. Alam nila na ako ang may hawak ng punyal na hinahanap ng mga nilalang. Lumapit sa akin si Mang Hector at bumulong na huwag kong ipapakita ang punyal hanggat maaari. Ngunit alam naming pareho na imposible yon. Ang mga nilalang ay nakakaramdam ng presensya ng punyal at alam nila na nasa akin ito. Biglang sumugod ang isa sa mga nilalang papunta sa akin. Ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Ngunit bago pa nito ako maabot, hinarang ito ng 3 alagad ni Mang Hector. Ginamit nila ang kanilang mga espada at agimat upang hadlangan ito, ngunit ang nilalang ay napakalakas. Itinapon ng mga ito ang mga alagad na parang mga laruan. Nakita ko kung paano sila bumagsak sa lupa ng malakas. Ang isa sa kanila ay hindi na gumalaw pa. Ang pangalawang nilalang ay lumapit din at sumugod. Ngayon ay 2 nilalang na ang humarap sa amin. Ang mga natitirang alagad ay nakipaglaban ng buong tapang, ngunit isa-isa silang napapatumba. Si Mang Hector ay lumapit sa akin at sinabi na kailangan niyang gamitin ng mga bato upang gawing mahina ang mga nilalang. Ngunit naalala naming ibinigay na namin ng mga bato sa kanya kanina bilang bayad. Hinanap niya ang mga ito sa kanyang bulsa, ngunit wala na roon. Nagulat kami at tumingin sa paligid. Nakita namin na ang mga bato ay nasa sahig, nakakalat, malapit sa mga sugatan na alagad. Tila nahulog ang mga ito nang mapahamak ang isa sa mga alagad na may hawak noon. Sinubukan ni Mang Hector na kunin ang mga bato, ngunit ang mga nilalang ay mas mabilis. Gamit ang kanilang mahahabang mga kalamay, kinuha nila ang mga bato at inilayo sa amin. Nang makuha na nila ang mga bato, lumapit sa akin ang isa sa mga nilalang. Ang presensya nito ay napakalakas na halos hindi ako makahinga. Tumingin ito sa akin ng diretso at nagsalita. Ang boses nito ay malalim at nakakatakot, ngunit naiintindihan ko ang sinasabi nito. Sinabi nito na ibigay ko na ang punyal at hahayaan nila kaming mabuhay. Kung hindi, papatayin nila ang lahat ng tao sa bahay kasama ang aking pamilya. Wala akong pagpipilian. Hindi ko kayang ipanganib ang buhay ng aking pamilya
dahil lang sa isang punyal. Kaya naman dahan-dahan kong inilabas ang punyal mula sa tela at iniabot sa nilalang. Nang makuha nito ang punyal, ngumiti ito ng nakakatakot. Ang ngiti nito ay puno ng tagumpay at kasiyahan. Pagkatapos ay tumingin ito sa aming lahat at nagsalitang muli. Sinabi nito na salamat sa amin dahil sa pagbubukas ng kahon. Nakalaya na sila mula sa mahabang pagkakabilanggo. Ang ermitanyong nagkulong sa kanila ay matagal ng patay, kaya walang makakapigil pa sa kanila ngayon. Pagkatapos ay tumalikod ang dalawang nilalang at naglakad palayo. Habang naglalakad sila, ang kanilang mga katawan ay unti-unting nagbabago. Bumalik sila sa kanilang anyong tao. Nakita namin na ang dalawang nilalang ay naging dalawang ordinaryong lalaki na naglalakad sa dilim ng gabi. Pagkatapos ay nawala na sila sa aming paningin. Nang mawala na ang mga nilalang, bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang mga tunog ng mga ibon at hayop ay bumalik na. Ang malamig na hangin ay nawala at napalitan ng normal na temperatura ng gabi. Lumapit sa akin ang aking ama at niyakap ako ng mahigpit. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya ako sinisi sa nangyari. Alam niyang ginawa ko lang ang tama upang protektahan ang aming pamilya. Lumapit din si Mang Hector at tinapik ako sa balikat. Sinabi niya na tama ang aking desisyon. Ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa anumang mahiwagang bagay. At nang gabing iyon, namatay ang 5 alagad ni Mang Hector. Kasama na rin si Mang Hector mismo. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa harapan ng aming bahay. Nakahiga at wala ng buhay. Ang kanyang mukha ay payapa na parang natutulog lang. Ginawa ng aking ama ang lahat upang itago ang tunay na dahilan ng kanilang kamatayan. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at pera upang siguruhing hindi ito lalabas sa publiko. Sinabi namin sa mga pamilya ng mga namatay na may aksidente sa construction at binigyan namin sila ng malaking halaga ng pera bilang kabayaran. Kahit hindi komportable sa pagsisinungaling, alam namin kailangan itong gawin upang protektahan ang aming pamilya at ang buong komunidad mula sa takot at panik. Makalipas ang mga araw, itinuloy namin ang construction ng palikuran. Tinapos namin ang balon at itinayo ang palikuran sa ibabaw nito. Ang kahon ay ibinalik namin sa lupa at binuhusan ng semento upang hindi na ito mabuksan pa. Ang lugar na iyon ay naging bahagi na ng pundasyon ng palikuran. Hanggang ngayon, ang palikuran na iyon ay nananatili sa aming bakuran. Tahimik at walang kakaiba. Ngunit ako, hindi ko kailanman nakalimutan ang nangyari nung gabing yon. Ang mga mukha ng mga nilalang, ang takot na naramdaman ko at ang mga taong namatay dahil sa aking pagkakamali. Mula noon, hindi na namin nabalitaan pa ang tungkol sa dalawang nilalang. Wala kaming naririnig na balita tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa Iloilo na maaaring konektado sa kanila. Ngunit sa aking puso, alam kong nandito pa rin sila sa mundo. Gumagala at namumuhay bilang mga ordinaryong tao. Ang punyal at ang mga bato ay nasa kanila na ngayon, kaya mayroon silang kakayahan na kontrolin ang kanilang mga kapangyarihan at magtago sa mga ordinaryong tao. Ang tanging aral na natutunan ko mula sa karanasang ito ay ang hindi lahat ng nakabaon sa lupa ay dapat buksan.
may mga bagay na mas mainam na manatiling nakatago dahil ang pagbubukas nito ay maaaring magdala ng kapahamakan. Hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa mga taong mahal natin sa buhay. Ngayong matanda na ako at may sarili ng pamilya, ang aking mga anak ay hindi alam ang tungkol sa kwentong ito. Sinubukan kong ilihim sa kanila upang hindi sila matakot o magkaroon ng mga panaginip na masama. Ngunit sa mga gabing ako ay mag-isa at tahimik ang paligid, bumabalik sa aking alaala ang mga pangyayaring iyon. Nakikita ko pa rin ang mga mukha ng mga nilalang. Naririnig ko pa rin ang kanilang mga boses at nararamdaman ko pa rin ang takot na bumalot sa akin nung gabing yon. Ang karanasang ito ay naging bahagi na ng aking pagkatao at laging magiging paalala sa akin na ang mundo ay puno ng mga misteryo na hindi pa natutuklasan ng marami. Salamat po sa inyong pakikinig at sa pagbabasa ng aking kwento. Nawa ay maging aral ito sa inyo na mag-ingat sa mga bagay na inyong ginagawa at mga desisyon, sapagkat ang bawat kilos ay may kaakibat na responsibilidad at kahihinatnan. Ako po si Temyong, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.